Hello, Aries. Welcome to Unicorn Princess Tarot. Ayan, this is for Aries, Sun, Moon, and Rising. Check mo yung natal chart mo ha, especially yung Sun, Moon, and Rising, yung rising sign mo, no? So, this is for you, Aries. Okay? So, pag-usapan natin yung October 2024. Ayan, yung magaganap na solar eclipse dyan at yung full moon, no? October 3 dito sa Philippines, pero sa ibang parte ng mundo. Pwedeng ito maganap ito October 2, depende. So bahala ka ng i-check yun kung nasa ang place ka ng mundo at kung kailan magaganap itong mga solar eclipse. Itong solar eclipse at itong full moon na ito sa iyo. Okay? So simulan na natin. Aries, okay. New moon, ito nangyayari ito October 3 sa Philippines. Dito yan sa Libra. Naka-place um, yung full, I mean yung new moon, which is also known as the solar eclipse. Ito kasing eclipse na ito, uh, well, it is happening in your 7th house. Okay? So, pwedeng matulungan ka nitong eclipse na ito na magkaroon ng clarity. Kasi eclipse can give you transformation, changes, and pwedeng magbigay ito ng clarity sa'yo. And especially na may kinalaman sa iyong maybe past relationships, past partners, whether business partners or pwedeng may kinalaman sa marriage, partnership, or one-on-one relationship. Mga kakonect mo one-on-one. Okay, uh, maybe your alliances, okay? Pwede magkaroon ng, pwedeng conflict dito. Or, yung iba pwede may kinalaman sa legal matter eh. Ano ba yung mga pwedeng um, malaman mo, no? With regards to this na pwedeng hindi haharapin, okay? And dahil ito ay nangyayari dito sa iyong 7th house, nakikita natin, ito may conjunction ito with the Lilith and the South Node. So, may kinalaman ito sa iyong past. And nandun yung rebellious energy mo. May energy ka dito na hindi pwedeng hindi ko to lalabanan, hindi pwedeng hindi ko to haharapin. No? Especially na ang iyong Mars is Mars is in Cancer during this time. And nandito yung mas mangingibabaw sa'yo, yung pag-take ng actions according sa emotion mo. Okay? Pwede may kinalaman sa magulang, sa mother, especially your mother, or maybe may kinalaman sa iyong children, okay, sa mga anak, no? Or may kinalaman sa iyong um, home, house. Okay? So, nandito yung feeling na hindi pwedeng hindi ko to ipaglalaban. No? Yung iba relatives, mga kamag-anak, pwedeng yun din. Basta may usapin na pwedeng may kinalaman sa mga uh, contract. Ayan, and yun nga, could be business partnerships and etc. And nandun yung rebellious energy mo, especially na nandito rin si Mercury. So, yung iba, business partners, and pwedeng may commitment dito. Nandito yung iba sa inyo, if ever na magsisimula ng negosyo, pwedeng magkaroon ng wait lang, hindi ko to masimulan dahil kailangan ko munang ayusin ang aking home, ang aking house. No, may kinalaman sa home and maybe your house. So maybe or maybe even your children, maybe with regards to your mother. So pwedeng magkaroon ng conflict sa pagsisimula ng negosyo. Okay? And but yun nga, nandun yung nakikita natin, gusto mong harapin ito, gusto mong magkaroon ng pagbabago dito, transformation, because maybe yung iba sa inyo, especially yung mga Aries na may connection sa ang tawag dito, past
past person, past people, pagdating sa love, sa buhay mo, pwedeng during this time magkaroon ka ng clarity na, ay wait lang, parang hindi ko gusto pala itong person na kakonek ko ngayon. So, parang, yung iba pwedeng gumawa ng changes about that, no? And, might be, ito na nga, nagkakaroon ng grand trine during this time. So, nagkakaroon ng parang, ang hirap ibigay sa isang tao, yung pagmamahal na alam mong nakalaan na sa iba. So, yung, alam mo yun, yung parang, ang hirap kasi puso ang usapan dito. Hindi mo naman makokontrol yun, no? Maybe yung iba, tinry, pero hindi naman nag-workout, hindi rin naman okay. So, yung iba, if you are in a relationship na parang, medyo alam mo na tagilid na, medyo hindi okay, tapos may connection ka pa with the past person, ito pa yung magiging dahilan kung bakit magkakaroon ka ng clarity na parang, wait lang, hindi ko masyadong feel itong aking person na ito ngayon. Okay? So, a lot of learnings then ang matututunan mo, especially yung iba sa inyo nagkakaroon ng pagkatuto, no, with regards to sa uh, sa sarili mo, sa kung ano talagang gusto mo, as a person, as an individual. Ayan. Lalo na yung North Node and the Chiron is happening in your sign, Aries. So, ang daming healing na nagaganap sa iyo ngayon, no? And some of you, there's big transformation din with regards sa friends, na pwedeng unti-unti mo na nakikilala kung ano sila, ano ba talaga sila. Parang, it's like you, na parang tinatanggal mo yung rose-colored glasses mo. You know, when you're wearing rose-colored glasses, lahat ng makikita mo kasi maganda And maybe in the past, ganun yung naging pagtingin mo dito sa mga taong ito. And then ngayon, parang hinubad mo yun bigla. Ayun, so nagkakaroon ng transformation. No, yung iba sa best friends, close relationships, and yeah. So, punta tayo dun sa full moon, ano? Eto, full moon happening October or will happen October 17, 2024. Okay? In your sign, Aries. Okay. So, depende sa chart mo, check mo yung degree ng uh, ng degree ng iyong full moon. I mean full moon kasi yung iba this will be in their first house or yung iba naman second house. But depende sa iyong chart. So i-check mo na, maganda i-check mo na rin yung iyong sun and moon rising and your rising sign. Okay, Aries, full moon. Etong full moon na to can bring closure, endings, or sabihin na natin change, big change yan. Kasi this is happening in your first house. So, might be, Aries, malaking pagbabago yung iba sa iyong sarili. Okay? There's this big change na gagawin mo. Yung iba, big change pagdating sa the way you look. Ayan. May, especially yung Uranus is currently in your second house. So, pwedeng yung iba sa inyo may mga changes pagdating sa pananamit. Ayan, sa pananaw mo sa buhay. And maaaring kasi malaki rin ang naitulong itong eclipse na ito sa'yo. Malaki rin ang naging, kumbaga, nung solar eclipse, malaki ang naging itinuro niya sa'yo na lesson. And now, this is time for you to heal. Time for you to, yung iba, kung nagkaroon ng breakup, separation, kasi high chance din yon especially nung new moon, pwedeng ito, maisakatuparan na ito, o yung iba, may pagbaba, kasi alam mo yun, lalo na sa mga babae, pero wala tayong gender specific. Pag nagkakaroon ng breakup, separation, yung iba sa kanila nagpapaganda, papaputol ng buhok. Ayan, so ito yung isa sa mga
pwedeng maging effect sa'yo nito, no? How you express yourself to others. How you want to, yung pinaka-mask mo. Kung ano yung gusto mong makita sa'yo ng iba. So, yung iba nga, pagbabago. Okay? Kasi, lalo na ito may conjunction ito sa iyong Chiron. Ayan, so then may conjunction ito sa Chiron mo, pwedeng nandun yung healing or time ko na ngayon para mag-heal sa kung ano itong nag-end sa buhay ko. Okay? So yung iba sa inyo may kinalaman doon. Big transformation with regards sa the way you look, the way you express yourself. And yung iba naman, ang effect nito, it's having, sextile with the Jupiter. So, be sure na kasi may pagbabago nga sa itsura sa katawan, ano? Ito, it's having sextile with the Jupiter. Yung iba, pwedeng kabaliktaran. Sa halip na maging mas maayos, mas maging maganda, yung iba, ay baka tumaba. High chance sa pagtaba. Why? Kasi mag-stress eating ka. Na-stress ka dito sa nangyari sa inyo, dito sa partnership mo, sa problema mo with regard sa iyong kontrata, sa business partners, sa mga kausap mo dito sa, maybe sa marriage mo if you're married, di ba? So, dahil nagkaroon ng conflict dyan, so pwedeng ang maging effect sa'yo nito, okay, mag-i-stress eating ako. So, alin ka doon? Kasi pwede ka mamili dun sa dalawa eh. Diba? Pero more likely, ang magiging effect talaga nito is sa sarili mo. Okay? And, the Mars is also here in Cancer. So, ano ka ba pag naapektuhan ka ng isang connection? Cancer is a very emotional sign, and it's a water sign, napaka-emotional. And yung Mars is very, like someone na nagte-take ng action according sa emotions mo. And the way I see this, actually, pwedeng maka-apekto kasi, halimbawa nga, pwede ka mag-stress eating. Syempre, stress ka eh. So, yun yung magiging dahilan kung bakit magkakaroon ng pagbabago sa sarili mo. Depende sa kung ano yung mood mo. Magte-take ka ng actions doon according sa mood mo. And, kung ikaw ay galit, pwedeng yun, ilabas mo through food. Yung iba, okay, gusto kong mag-heal, magpagupit ako ng buhok, mag-ayos ako, mag-focus ako sa sarili ko. Yung iba, okay, renovation, palitan natin tong, or pagpapalit ng mga, mga pagtatapon ng mga gamit na hindi na ginagamit. So, there's a possibility because your Mars is happening, currently in your 4th house. So, iba 3rd house, depende sa chart mo, but check your chart. So, yung iba, pwedeng, kung hindi man sa home, pwede sa communication. Okay? There's also a possibility na magkaroon ng, pakikipag-usap with regards to your friends, with regards to, sa iyong kapatid or sa, with the use of technology. Ayan, yung iba, pwedeng maglabas ng something, like you will post a picture or quotes. Ayan. Kasi yung ating generation ngayon, itong ating kasama na talaga yung technology, hindi ka man lumabas ng bahay, pero the way you present yourself sa social media. Pero pwedeng yung halimbawa yung social media mo, yun yung sumasalamin sa'yo. Okay? So maybe yung iba, pwedeng maglabas ng something na may kinalaman sa social media, like paglabas ng iyong picture or hinanakit or sama ng loob through social media is possible during this full moon. Okay? And if ever na magkakaroon ng closure, so yung iba pwede mag-change na ng status. Ayan, so mai-involve din ang social media dito. Okay? And especially yung Venus is in 8th house, in your 8th house. So 8th house is, it's about ending. It's about transformation. Okay?
And yung Venus doon, maybe an ending of na may kinalaman sa money, may kinalaman sa kontrata, may kinalaman sa partnership. And also, this is the house of death and rebirth, you know. And be careful because yung iba sa inyo high chance of falling in love with someone sexually. Like, magaling kasing sa bed. So, there's a high chance of you na ma-in love or ma-fall dito sa taong sexually attracted ka dito sa taong to. Or vice versa, pwedeng itong taong to sexually ay ma-attract sa'yo. Okay? And so yeah, pretty much that's it for you. Thank you for watching, guys. Kung gusto mo magpa-personal reading, guys, ang available sa akin ay astrological reading. Mag-message ka na lang doon sa virgophilippines@gmail.com if you want to inquire kung paano. And, yeah, magsabi na lang ako kung, kapag available ako, tsaka ako magre-reply. Pag hindi ako nagre-reply, means hindi ako available, I'm busy. I do have a lot of businesses, so sorry. Pero gusto ko lang i-commit ang sarili ko sa inyo na mag-reading pa rin to give you advice, guidance, and this is my purpose. Wala tayong magagawa. I have to do this. And yeah, let's end this video. Thank you for watching. Sana mag-comment kayo sa baba, guys. Ma-appreciate ko yan. I love you all and bye-bye.